Sa mga oras na ito, ang Iran ay tila nakatayo sa gitna ng naglalagablab na apoy ng isang digmaang hindi lamang militar kundi pampolitika, panrelihiyon at pang-estratehiya. Sa loob ng ilang araw, sunod-sunod na ulat ang lumabas tungkol sa malalaking pagkalugi ng bansa. Mga matataas na opisyal, general at mahahalagang lider ang sinasabing nasawi. Ngunit ang pinakamabigat na dagok sa Tehran ay ang pagkawala ng kanilang pinakamatayog na lider espiritual, ang kataas-taasang pinuno. Ang pangyayaring ito ay agad nagbukas ng malalim na debate. Isang kalkuladong estratehikong hakbang ba ito o isang napakalaking pagkakamali na maaaring magpasiklab ng mas malawak na hidwaan sa rehiyon? Sa gitna ng kaguluhan, may ilang lider sa ibang bansa na tila matagal nang nagbabala tungkol sa ganitong senaryo. May mga komentaryong nagsasabing, ang pagpapalakas ng istruktura ng pamumuno at militar ay mahalaga sa panahon ng krisis. Ang Iran, na matagal nang nasa ilalim ng presyur dahil sa programang nuklear nito, ay muling naging sentro ng pandaigdigang tensyon. Sa kabilang panig, malinaw ang paninindigan ng Hilagang Korea. Ang pagkakaroon ng deterrent capability ang nagsisilbing pananggalang laban sa panlabas na pag-atake. Ang Tehran, ayon sa ilang komentaryo, ay pinaghinalaang nagtataglay o nagde-develop ng kakayahang nuklear. Ngunit sa kabila ng mga paratang na ito, nananatiling komplikado ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Lumilitaw ngayon ang mga detalye na nagpapahiwatig na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi basta biglaang sumiklab. Ayon sa ulat ng ilang pahayagan sa Estados Unidos, may mga diskusyon umano sa loob ng Washington tungkol sa posibilidad na hayaan ang Israel na magsagawa ng paunang pag-atake. Layunin umano nitong hikayatin ang Iran na gumanti, na magbibigay sa Amerika ng lehitimong dahilan upang direktang makialam. Kung totoo ang senaryong ito, malinaw na ito ay isang kalkuladong galaw sa larangan ng geopolitics. Hindi simpleng depensa, kundi paghubog ng naratibo upang makuha ang suporta ng publiko at ng internasyonal na komunidad. Sa parehong panahon, habang nagaganap ang diplomatikong pakikipag-usap sa Geneva, tila may ibang plano ng umiikot sa likod ng entablado. Ayon sa mga ulat, naglatag ang Iran ng mga mungkahing maaaring magbukas ng kompromiso. Pagbaba ng antas ng uranium enrichment, pagtanggap ng biglaang inspeksyon ng International Atomic Energy Agency, at maging ang posibilidad ng direktang pagbebenta ng langis. Para sa marami, ang ganitong hakbang ay maaaring nagsilbing pundasyon ng isang kasunduang makikinabang ang magkabilang panig. Ngunit ang mga hinihinging kondisyon mula sa kabilang panig ay sinasabing lampas sa maaaring tanggapin ng Tehran. Ganap na pagbuwag ng mahahalagang pasilidad nuklear, pagsuko ng enriched uranium, at isang kasunduang walang takdang pagtatapos. Sa perspektibo ng Iran, ito ay hindi negosasyon kundi isang ultimatum. Dito nagsisimulang umusbong ang pangunahing tanong. Tunay bang hangad ng Washington ang diplomasya o bahagi lamang ito ng mas malawak na estratehiya? Ayon sa isang ulat ng Axios, bago pa man magsimula ang pag-uusap sa Geneva, napagkasunduan na umano ang petsa ng pag-atake. Layunin nitong samantalahin ang pagtitipon ng matataas na opisyal ng Iran. Ipinapahiwatig nito na ang kinalabasan ng negosasyon ay maaaring hindi kailanman naging mahalaga sa orihinal na plano. Sa pagitan ng mga diplomatikong pahayag at aktual na operasyon militar, tila may dalawang magkaibang realidad na sabay na umiiral. Noong gabi bago ang pag-atake, may pahayag na nagsasabing may positibong pag-usad ang negosasyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, ang Tehran ay nilindol ng matinding pagsabog at pag-atake. Ang biglaang pagbabago ng sitwasyon ay nagdulot ng pagkabigla at nagbukas ng usapin tungkol sa kredibilidad ng diplomasya sa panahon ng modernong digmaan. Sa pananaw ng ilang analista, ang estratehiya ay maaaring nakabatay sa konsepto ng decapitation strike, ang paniniwalang ang pagtanggal sa pinakamataas na liderato ay magpapahina sa buong estado. Ang lohika nito ay simple. Kapag nawalan ng ulo ang sistema, mawawala ang kakayahang mag-organisa at magpatuloy. Ngunit ang Iran ay hindi isang karaniwang estado. Ito ay isang bansa na ang istrukturang pampulitika ay malalim na nakaugnay sa relihiyosong paniniwala at ideolohiya. Sa ganitong konteksto, ang pagkamatay ng isang lider espiritual ay maaaring hindi magdulot ng pagbagsak, kundi ng mas matinding pagkakaisa. Sa halip na kaguluhan, nagtipon ang mga mamamayan sa mga lansangan,
Sa kabila ng mga pagsabog at panganib, ipinakita nila ang kanilang suporta sa Estado at ang kanilang pagtutol sa panlabas na panghihimasok. Ang relihiyosong panawagan at mga sigaw ng pagkakaisa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng digmaan. Ito ang isa sa mga posibleng maling kalkulasyon ng estratehiya. Ang pag-aakalang ang presyur at pagkagulat ay magbubunsod ng pag-aalsa laban sa pamahalaan. Sa halip, maaaring nagising ang isang mas malalim na damdamin, ang pagtatanggol sa soberanya at pananampalataya. Kasabay nito, nagsimulang umalingaw-ngaw ang mga sirena at pagsabog sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang laban sa dalawang estado. Nagsimula itong magdulot ng alon ng reaksyon sa buong gitnang silangan. Habang naglalagablab ang apoy ng tensyon, unti-unting lumilinaw na ang labanang ito ay higit pa sa isang operasyong militar. Ito ay isang salpukan ng estratehiya, ideolohiya, at kapangyarihan, isang krisis na may kakayahang baguhin ang balanse ng seguridad sa rehiyon at sa buong mundo. At sa mga unang sandali pa lamang ng krisis, malinaw na ang mga inaasahang resulta ay maaaring hindi tumugma sa realidad na ngayon ay umuusbong. Habang lumalalim ang krisis, mabilis na lumawak ang saklaw ng labanan lampas sa teritoryo ng Iran. Ang paunang pag-atake ay sinundan ng isang serye ng operasyong militar na naglalayong pahinain ang kakayahan ng depensa ng bansa. Ayon sa mga ulat, daan-daang sasakyang panghimpapawid ang ginamit sa unang bugso ng opensiba, sinabayan ng mga cruise missile na inilunsad mula sa mga barkong pandigma at submarino. Sabay na tinarget ang mga sentro ng command at control, mga radar installation at mga posisyon ng air defense upang pahinain ang kakayahan ng Iran na tumugon sa mga susunod pang pag-atake. Sa mga unang minuto ng operasyon, malinaw na ang sistema ng depensa ay naharap sa matinding overload. Ang dami ng sabay-sabay na target at ang paggamit ng electronic warfare ay nagdulot ng kalituhan sa koordinasyon ng depensa. Gayunpaman, hindi ganap na nawasak ang kakayahang tumugon ng Iran. Sa kabila ng pinsala, nanatiling aktibo ang ilang bahagi ng kanilang command structure at mabilis na nagsimula ang paghahanda para sa kontra-opensiba. Ang pinakakritikal na bahagi ng operasyon ay ang pag-atake sa pulong ng matataas na lider. Kung nagtagumpay ang layunin na alisin ang buong top leadership, maaaring nagbago ang takbo ng krisis. Subalit ayon sa pahayag mula sa Tehran, ang kataas-taasang pinuno ay hindi lumikas sa isang lihim na bunker sa mga nakaraang linggo at nanatiling nagtatrabaho sa karaniwang lokasyon. Ang kanyang pagkamatay sa loob mismo ng pulong ay nagdulot ng simbolikong epekto na higit pa sa militar na implikasyon. Sa kabilang panig, lumaganap ang mga ulat tungkol sa galaw ng punong ministro ng Israel sa mga oras ng operasyon. May mga espekulasyon na siya ay lumipad sa ibabaw ng Mediterranean at Timog Europa sa loob ng ilang oras bilang bahagi ng mga hakbang sa seguridad. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon, ang ganitong impormasyon ay nagpapakita kung gaano kalawak ang antas ng paghahanda at pag-iingat sa panahon ng operasyon. Ngunit ang pinakamatinding sorpresa ay hindi nagmula sa larangan ng militar kundi sa reaksyon ng lipunan. Sa halip na kaguluhan o pagbagsak ng pamahalaan, nagtipon ang mga mamamayan sa mga lansangan. Sa gitna ng tunog ng pagsabog at paglipad ng mga misil, nagmartsa ang mga tao, nagwagayway ng bandila, at nagpahayag ng suporta sa Estado. Ang ganitong eksena ay nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan. Sa panahon ng panlabas na banta, maaaring tumibay ang pambansang pagkakaisa. Kasabay nito, nagsimula ang kontra-opensiba ng Iran. Sunod-sunod na inilunsad ang mga ballistic missile at drone patungo sa mga target sa Israel. Sa kabila ng matatag na reputasyon ng sistema ng depensa laban sa misil, hindi nito napigilan ang lahat ng pag-atake. Ang ilang proyektil ay nakalusot, nagdulot ng pinsala sa infrastruktura at nagpasiklab ng sunog sa ilang lungsod. Lumabas ang mga imahe ng mga interceptor missile na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar na ginagamit upang salagin ang mas murang mga drone at rocket. Ito ay nagbukas ng debate tungkol sa cost asymmetry sa modernong digmaan. Ang kakayahang gumamit ng murang sandata upang pilitin ang kalaban na gumastos ng malaki para sa depensa. May mga ulat din tungkol sa isang target na tinamaan malapit sa isang pasilidad na pinaghihinalaang may kahalagahang militar. Bagamat may mga paratang na sibilyan ang tinamaan, ipinakita ng ilang satellite imagery na maaaring may underground structure sa lugar.
Ang magkakasalungat na pahayag mula sa magkabilang panig ay nagpapakita kung gaano kahirap tukuyin ang katotohanan sa gitna ng digmaan ng impormasyon. Kasabay ng pagtaas ng tensyon sa Israel, kumalat ang galit sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Sa Baghdad, nagmartsa ang mga demonstrador patungo sa Green Zone, kung saan matatagpuan ang embahada ng Estados Unidos. Bagamat naharang ng pulisya ang paglapit sa loob, ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng lalim ng emosyon at galit sa gitna ng populasyon. Sa Pakistan, nagtipon ang mga nagpoprotesta sa harap ng mga konsulado ng Estados Unidos sa Karachi at Islamabad. Sa Beirut, nagmartsa ang mga taga-suporta ng mga grupong kaalyado ng Iran patungo sa Embahada ng Amerika. Ang pagkamatay ng mga lider at ang paglala ng krisis ay nagbigay ng emosyonal na puwersa sa mga kilos protesta. Ang reaksyon ng mga komunidad na Shiite sa rehiyon ay partikular na mahalaga. Sa kasaysayan, ang pagkawala ng isang relihiyosong lider ay madalas na nagiging sandali ng mobilisasyon at panibagong determinasyon. Ito ay isang dimensyon na hindi madaling masukat sa tradisyonal na kalkulasyong militar. Samantala, patuloy ang palitan ng mga pag-atake. Ang mga drone at misil ay naglalakbay sa himpapawid ng gitnang silangan, lumilikha ng isang kapaligiran ng patuloy na panganib at kawalan ng katiyakan. Ang bawat bagong pagsabog ay nagdaragdag sa takot na ang labanan ay maaaring lumawak sa isang mas malawak na digmaang rehiyonal. Ang krisis ay hindi lamang nagaganap sa lupa at himpapawid. Ito rin ay isang labanan ng naratibo. Ang bawat panig ay naglalabas ng mga pahayag upang patatagin ang moral ng kanilang mamamayan at impluwensyahan ang pandaigdigang opinyon. Ang digmaan ng impormasyon ay naging kasing halaga ng digmaan sa larangan. Sa puntong ito, malinaw na ang orihinal na layunin ng mabilis na operasyon ay naharap sa mas komplikadong realidad. Ang inaasahang pagbagsak ng moral at estruktura ng pamumuno ay napalitan ng mobilisasyon at determinasyon. Ang inaasahang limitadong sagupaan ay nagbunga ng lumalawak na tensyon sa buong rehiyon. Habang patuloy ang palitan ng pag-atake at protesta, ang gitnang silangan ay pumasok sa isang yugto ng mataas na panganib. Ang bawat hakbang ng mga aktor sa krisis ay may potensyal na magpalawak ng labanan o magbukas ng landas patungo sa diplomasya. Sa mga sandaling ito, ang rehiyon ay nananatiling nasa bingit na kabitin sa pagitan ng eskalasyon at paghinahon, habang ang mundo ay nagmamasid at naghihintay sa susunod na galaw. Habang tumatagal ang palitan ng mga pag-atake, unti-unting nagbago ang karakter ng krisis mula sa isang direktang sagupaan tungo sa isang malawak na salpukan na may implikasyong pangrehiyon at pang-ekonomiya. Hindi na lamang Israel at Iran ang direktang naaapektuhan. Ang buong Gulf region ay nagsimulang maramdaman ang epekto ng mga misil, drone at pangamba ng mga mamumuhunan. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang paglawak ng target set ng Iran. Sa halip na tumuon lamang sa mga direktang pasilidad militar ng kalaban, tinamaan din ang mga estratehikong lokasyon na konektado sa presensya ng mga dayuhang puwersa sa Bahrain kung saan nakabase ang U.S. Fifth Fleet. May mga ulat ng pag-atake malapit sa pasilidad pandagat. Ang ganitong hakbang ay may malinaw na mensahe. Ang sinumang nagbibigay ng espasyo sa operasyong militar laban sa Iran ay maaaring maging bahagi ng teatro ng labanan. Sa ibang bahagi ng Gulf, nakaranon din ng mga pag-atake o debris mula sa interception ang mga infrastrukturang sibilyan at pang-ekonomiya. Sa Dubai, ilang gusali at hotel ang nasapol ng mga nahulog na piraso ng interceptor at drone. Ang mga imahe ng usok na tumataas malapit sa mga simbolo ng modernong kasaganaan ay nagdulot ng malakas na psikolohikal na epekto. Ang Dubai at ang United Arab Emirates ay matagal nang itinuturing na ligtas na kanlungan ng kapital sa gitnang silangan. Sa loob ng 4 na dekada, itinayo ang reputasyon nito bilang sentro ng kalakalan, turismo at pinansyal na katatagan. Ang pagkakaroon ng mga pag-atake sa paligid ng mahahalagang infrastruktura ay nagbukas ng tanong, maaari bang manatiling ligtas ang rehiyong ito kung lalawak ang digmaan? Hindi lamang pisikal na pinsala ang epekto nito. Ang mas malaking target ay ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Ang Gulf ay nakasalalay sa daloy ng kapital, transportasyon sa himpapawid at pandaigdigang kalakalan. Ang pagtaas ng insurance risk, pagkansela ng biyahe, at pagtaas ng premium sa shipping ay maaaring magdulot ng domino effect sa ekonomiya. Ito ang estratehikong dimensyon na lumilitaw.
ang paglikha ng kapaligiran ng kawalan ng katiyakan upang gawing mas mahal at mas mapanganib ang operasyon sa rehiyon. Sa ganitong paraan, hindi kinakailangang talunin ang isang hukbong pandagat upang maabot ang layunin. Sapat na ang gawing hindi kaakit-akit ang rehiyon para sa kapital at operasyon. Kasabay nito, naglabas ng malinaw na mensahe ang Tehran. Ang mga bansang nagpapahintulot ng presensyang militar ng Estados Unidos ay hindi maaaring ituring na hiwalay sa labanan. Ang tanging eksepsiyon ay ang mga estadong kilala sa papel bilang tagapamagitan at diplomasya. Maging ang ilang pasilidad ng mga kaalyadong bansa sa Europa sa rehiyon ay naiulat na naapektuhan ng mga debris at shockwave mula sa mga pag-atake. Ipinapakita nito kung gaano kahirap pigilan ang pagkalat ng epekto kapag ang labanan ay nagaganap sa isang mataas na densidad na rehiyon ng enerhiya at kalakalan. Sa larangan ng estratehiya, ang ganitong uri ng operasyon ay hindi lamang tungkol sa pinsala, ito ay tungkol sa reputasyon at persepsyon. Ang mga bansang umaasa sa panlabas na payong seguridad ay kailangang muling suriin kung gaano kabisa ang proteksiyong iyon sa harap ng mga missile at drone na kayang tumagos sa depensa. Sa Washington, lumabas ang magkakasalungat na pahayag mula sa pamunuan. Sa isang panayam sa telebisyon, ipinahayag na maraming lider ng Iran ang napatay at ang operasyon ay matagumpay. Ilang oras lamang ang lumipas, sinabi naman na bukas ang Estados Unidos sa negosasyon at handang makipag-usap. Sa unang tingin, tila magkasalungat ang dalawang posisyon. Ngunit sa perspektibong estratehiko, maaaring bahagi ito ng parehong layunin. Pagpapakita ng lakas habang nag-iiwan ng puwang para sa diplomasya. Gayunpaman, nagbukas ito ng mahahalagang tanong. Kung ang pangunahing layunin ay negosasyon, bakit kinailangan ang malawakang pag-atake? Kung ang layunin naman ay ganap na pagneutralisa, bakit agad na binuksan ang pintuan sa pakikipag-usap? Ang ganitong kalabuan ay nagiging bahagi ng mas malawak na larangan ng psychological warfare, ang pagpapadala ng mensahe sa kalaban, sa sariling mamamayan, at sa pandaigdigang komunidad. Samantala, patuloy ang pag-atake ng mga missile at drone. Ang ilang base militar ng Estados Unidos sa Iraq ay tinamaan o nakaranas ng pinsala at may mga ulat ng nasugatan o nasawi. Sa loob mismo ng Estados Unidos, nagsimula ring lumitaw ang mga protesta laban sa paglahok sa panibagong digmaan sa gitnang silangan. Sa Israel, ang mga mamamayan ay muling bumalik sa mga bomb shelter habang patuloy ang paglipad ng mga projectile. Ang sitwasyong ito ay nagpapaalala na kahit ang mga bansang may advanced missile defense systems ay hindi ganap na ligtas laban sa patuloy at malawakang pag-atake. Sa Iran naman, ang pagkamatay ng kataas-taasang pinuno ay nagbukas ng isang relihiyoso at ideolohikal na dimensyon. Sa kasaysayan ng Shiite Islam, ang pagkamatay ng isang lider espiritual ay maaaring magpalakas ng paniniwala at determinasyon ng komunidad. Ang martir na lider ay nagiging simbolo ng paglaban at pagkakaisa. Ito ang isang elementong maaaring hindi lubos na naisama sa estratehikong kalkulasyon. Ang kapangyarihan ng relihiyosong simbolismo. May mga pangamba rin na ang bagong pamunuan ay maaaring magpatupad ng mas radikal na hakbang kabilang ang pagpapabilis ng programang nuklear bilang tugon sa pag-atake. Kung mangyari ito, maaaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon sa isang paraang mahirap baligtarin. Sa huli, ang krisis ay hindi na lamang isang digmaan sa pagitan ng dalawang estado. Ito ay isang masalimuot na salpukan ng seguridad, ekonomiya, ideolohiya, at pandaigdigang kapangyarihan. Ang pag-atake na inaasahang magpapahina sa isang estado ay maaaring nagpasiklab ng mas malawak na pagkakaisa. Ang operasyong nilayon na maging mabilis at limitado ay nagbukas ng pinto sa rehiyonal na kawalang katiyakan, at ang estratehiyang nakatuon sa pamumuno ay humarap sa realidad ng isang lipunang pinagbubuklod ng pananampalataya at soberanya. Habang nagpapatuloy ang tensyon, nananatiling hindi tiyak ang direksyon ng susunod na yugto. Ang rehiyon ay nananatiling nasa ilalim ng anino ng eskalasyon, habang ang mundo ay nakamasid, nagtataya, at naghihintay kung ang krisis na ito ay magbubukas ng landas tungo sa diplomasya o magdadala sa isang mas malawak na sigalot.